Hello guys, welcome sa ating fire truck operator POV. Ngayon, samahan nyo kami sa ating panibagong video kung saan naakala natin isang peaceful na araw ay biglang nagkaroon ng hindi inaasahang 1070. Umaabot sa ikaapat na alarma. Nangyari ito mga past 2 PM noong March 7. Agad tayong dinispatch ng ating Comel section. On arrival, nagsidatingan na din yung mga tropa natin sa fire scene sa lahat ng substation at mga fire brigade. Gloria, Engine 7, 10-3. Agad tayong naglinya ng 2 medya na hose para sa mga agarang supply ng nasa harapan natin. Samantalang ang aking crew ay papasok doon sa fire scene para sa dagdag manpower sa loob. Nung pa-connect na sana ako ng 2 medya para sa supply sa harap, biglang umusok dito sa gilid at doon lumiyab yung ikalawa na apoy. Buti yung establishment dito sa gilid, binuksan yung gate nila at nag-reposition tayo doon para sa direktang atake. Nakasanayan talaga na ganito yung mga pangyayari sa fire scene. Kahit mag-isa lang tayo nag-operate ng fire truck, ay dapat calculated talaga yung mga galaw natin. Puntong ito, papasok na tayo at mag-reposition para sa direktang atake at madipinsahan yung mga bahay na hindi pa kinain ng apoy. Kasi malakas ang ihip ng hangin sa panahon na yan, kaya dapat natin maagapan at madipinsahan. Nakasanayan din namin yan ang magsigawan sa fire scene. Dulot din kasi yan sa adrenaline at maingay din talaga sa loob. Dito kinuha ko ulit yung 2 medya kasi ako na naman ang nangangailangan ng supply. Buti yung mga tropa natin na brigade sa likuran natin kanina nakapag pre-connect na para pang supply sa atin kasi tayo ang aatake dito. Habang tayo ay nag-tap ng supply sa likuran, yung mga tropa natin na nozzleman nakakonect na sa atin at nagsimula na sa agarang atake. Isa talaga sa mga practice namin para successful yung operation ay ang teamwork. Sa puntong ito, inayos ko yung mga nagkabuhol-buhol na hose at static na yung firefighting dito sa side natin. Kaya kailangan ko lang na constant yung supply natin sa likuran para sa tropa natin na nag-firefighting sa loob. At so far, constant naman yung supply natin ng tubig sa likuran. At dito, may tropa na lumapit. Kaya shout out sa iyo, sir. Isa din tropa natin sa Engine 6 ang nag-supply ng tubig sa atin. Supply ng tubig na talaga yung binabantayan ko ng hosto dito. Kung nakita nyo yung ibang video or drone video, dalawa kasi itong sunog dito. Kaya tinawag nila itong twin fire. Pero magkalapit lang sila dalawa. Kaya parang nahati yung mga tropa natin dito at yung supply ng tubig. Hindi naman sa ganun na wala talagang supply. Isa kasi sa mga strategy namin dito, meron tayong tropa na nag-delegate sa staging area. Kaya hindi talaga ma-short sa tubig at nandito na rin yung mga nearby cities and municipalities na mga tropa natin. Kaya uninterrupted talaga firefighting operations natin yan. Ngunit sa kasamaang palad, sa hindi inasahang pangyayari, biglang nasira yung mga tornilyo sa propeller ng pump ng ating unit na si Engine 7 at natanggal yung kanyang propeller sa pump. May mga instances talaga na ganito ang mga mangyari sa fire scene. Kaya humingi kaagad ako ng saklolo sa motor pool unit namin na always naka-standby during fire alarms. At dito makikita natin na nakabitin na yung kanyang propeller at agad sinaklolohan ng ating mga masisipag na motor pool unit. Upon checking nila, papalitan lang na ang 4 na bolts at in service na ulit si 7. At baka matanong nyo kung ano nang nangyari sa mga nakakonect sa akin na nag-firefighting sa loob. Buti nandito si bunso ni 7, ang Pasil Fire Brigade. At sa kanila ko nilipat yung mga nakakonect sa atin na nag-firefighting sa loob. Tinawag namin yung bunso ni 7 kasi maliit version siya ni Engine 7. Kaya shout out sa tropa natin dyan sa Pasil Fire. At di nagtagal, bumalik na yung tropa natin sa motor pool si Sir Idolfin at agad niyang kinabit ang tornilyo. At yun, in service na ulit tayo. Kaya kuha tayo kaagad ng tubig sa hydrant. Kasi sa oras na ito, under control na yung apoy at kailangan na nila na i-overhaul dun sa fire scene. Dito, nakabalik na tayo at fire out na. Pero kailangan pa rin ng tropa natin sa loob ng supply ng tubig. Sa phases of firefighting kasi, ang overhauling ang pinaka-critical na phase. Kasi kailangan talaga ma-extinguish ang apoy. Kasi kapag hindi, may chance itong mag-rekindle. Kaya igib-igib muna kami ng tubig dito. At pagkatapos nito ay pati 90 na tayo ng station. Pero bago yan, balik ulit kami sa hydrant. At dito nagkaabutan pa kami ni Engine 12
at ladder 2 na sila ang nagsuction sa hydrant. Kailangan talaga na bago kami uuwi ng station na meron talagang laman ang aming tangke para in service sa susunod na tawag. At dito ko na tatapusin ang ating video. Huwag kalimutang mag-follow, share, and subscribe. Ako nga pala si Roque, fire truck operator ni 7. Thank you guys for watching at huwag kalimutan, iwasan lagi ang sunog. Kita-kits sa next video guys. Bye bye!